Good morning everyone! Cooking time again. Magluluto po ako ng adobong pusit. Sa wakas ay yung pinakaasam-asam ko na favorite na pusit ay nakakita ako sa market kanina kasi open na yung market, 3 months na naka-close. So meron na naman mga press na mabili doon. So ayan guys, yung yung pusit $12 lang yan. Ayun yan, inano ko na lang yan guys, kahit napakamahal talaga. Kasi nagre-grave talaga ako ng pusit. Sobrang miss ko yan, favorite ko yan na seafood. Tapos, ayan po, lalagyan ko ng green chili, maanghang yan. Pero ito mamaya, magluluto rin ako, ko lang yan. Ito i-optional ko dito sa, lulutuin ko na igado mamaya kasi nagpaluto nung kaibigan ko ng igado. So, ayan, nandyan yung mga ingredients ko, guys. Ayan, nandun yung rice vinegar. Kasi rice vinegar ang ginagamit ko. So, ayan, guys, samahan nyo ako sa aking pagluluto na naman. At, gusto kong kumain ng kanin kasi favorite ko ito. So, magluluto ako mamaya ng red rice and brown rice. So, ayan, samahan nyo ako, guys, sa aking pagluluto na naman ng aking, pagkain. At gutom na po ako kasi wala pa akong breakfast kagabi. Hindi po ako kumain ng dinner. Ang kinain ko lang po, nagpapaklang ako ng yung tortang ampalaya. Around mag-ano na yun nun? Mag-aalas 5 ng hapon nung kinain ko yun. So, tapos hindi pa ako nakatulog masyado. Hindi ko alam kung 2 hours lang ang tulog ko kagabi. Nagising ako ng around 3 AM. So, ayun, hindi na ako nakatulog. Ayan, guys. Lagay na natin, diba yung lagi kong sinasabi, guys. Hawak ko kasi, trinatry ko gamitin yung tripod ko na, hindi niya makuha kasi ang liit-liit ng space dito sa pinaglulutuan, guys. Hindi niya makuha. Yung mukha ko ang nakukuha. So, hawakan ko na lang. So, yan, ilagay ko po yung luya. Laging nauuna ko na ginigisa yung luya, guys. Especially kung yung mga malansa ang linuluto ko. Yan, igisa ko muna yan. Yan. Ginger, luya, igisa-gisa lang konti. And then, alam nyo na naman yan, guys. Pero, para magkaroon lang po ako ng pang-upload, guys. Sana pagpasensya na nyo na yung mga content ko na cooking at magastos rin ang mag-content ng pagkain, guys. So, bihira lang ako mag-content ng mga pagkain pag wala ang amo ko. At hindi ko naman kasi naluluto tong mga to pag andito ng amo ko kasi vegetarian nga siya. So, ayan, dinagay ko na po yung garlic. Ayan, guys. Samahan nyo ako sa aking pagluluto ng adobong pusit, guys. Talaga na, ilang buwan na kaya, taon yata na hindi ako nakatikim ng ganyan. Kasi ang hirap, ang mahal ng pusit dito. Yung yung daing talaga yung namimiss. Yan, linagay ko na po yung sibuyas. Tap ko lang kasi gagamitin ko mamaya yung iba sa igado. Yan. Stir fry lang natin, guys. Ayan, hanggang mag-golden brown ang mga ingredients natin. Yung pangpalasa, pampatanggal ng lansa. Ayan, ito po ay alalin cooking adobong pusit. Ayan. May kanya-kanya po tayong way ng pagluluto kasi hindi naman pare-parehas. Kaya, yung way ko na magluto, guys, yun po yung pinapakita ko. So, don't judge me, don't bash me. Jokes. Ayan, so ilalagay na natin yung pusit kasi na siya, nag-golden brown na siya yung yung mga niya, rekado na. So, yan, lalagay ko na yung pusit, guys. Ayan. Hinati-hati ko po yan kasi medyo pahaba naman. Ayan.
Yung iba na nagluluto, hindi nila hinahati, pero ako hinati-hati ko para mas marami. Yan guys. Yum. Ang aking favorite na pusit. Kahit napakamahal, binili ko. Ayan, gisa-gisa po natin. Ayan, lumabas na yung katas niya na itim. Oh my God, so yummy. Yan po yung gustong-gusto ko talaga, guys. Yung yung itim niya na lumalabas paglabang niluluto. Wow! Sigurado na mapaparami ang kain ko dito, guys. Pagpasensyahan nyo na masisira ang diet ko dito. Patawad. Pero carry naman na pinapapak ko kung minsan na yan. Bumili rin ako ng ng talbos ng kamote. Gusto kong yun, yung salad ba yan lang. Kaya lang the other day nalutuin ko kasi maraming pagkain dyan. Binigyan pa ako ng friend ko ng luto na ulam. Kaya lang lutuin ko muna to kasi ayaw ko nang itago sa rep, guys, kasi gusto ko fresh na lutuin ko. So and anyway, yung igado, paluto ng kaibigan ko yun. So, pork yun at saka hindi masyado mataba yun. Kasi nag-market ako kanina. So, ayan, ang ating adobong pusit. Yan, guys. Tapos, nasaan na yung black pepper? Taktakan natin ng black pepper. Sensya na kung medyo magalaw, guys, ha. Ayan. Taktakan natin ng black pepper para masarap. Ayan. At ilalagay ko po yung chili para maluto na Kasi itong pusit, guys, hindi masyadong matagal na lutuin para hindi masyadong makunat. Ang itim na, guys, oh. Oho. Excuse me. Every time po na naglalagay ako ng black pepper, naghahatching ako kasi parang allergy yung nose ko dun sa black pepper. Pero masarap naman, guys. So, takpan ko lang ito saglit, guys, kasi paanoin natin, pakuliin natin ng mga 5 minutes. Tapos ilalagay ko po yung vinegar niya. Tapos lalagyan ko ng ang ilalagay ko lang po asin, hindi ko lalagyan ng patis kasi wala akong patis. Hindi kami gumagamit ng patis kasi masyadong maalat yun. So, yan po yung papakuluan ko lang, guys, maya-maya. See you later, guys. Balikan ko kayo. So, ayan, guys. Malapit na, ayan, napatuyo na. Tinakpan ko. Tapos, ayan. Ang ganda ng kulay niya, guys. Black na black. Hindi ko na yan, hindi ko yan dinagyan ng hindi ko linagyan ng soy sauce, guys. Kaya black na eh. Ang linagay ko lang, guys, is salt, paminta, yun. Saka nor cubes. Yun lang. Ay, yung suka nga pala. Ginagyan ko na. Patikim nga ako, guys, kasi looks so yummy. Yan ang gusto ko, yung black na black. Yum. Pero parang kulang ang suka, guys. 2 tablespoon lang yung linagay ko, pero dagdagan ko ng konti. Hindi ako satisfied yung asim niya. So, ayan. Dagdagan ko ng konti. Sprinklean ko. Yan. Wala, nausok na. Yum. Salamat naman. Thank you, Lord. At makatikim ako ng pinaka-favorite kong seafood. Ay, although, dalawa ang favorite kong seafood eh. Hipon at saka itong pusit. At least yung hipon, guys, lagi, almost, mura-mura na bilhin. Kaysa itong pusit. At saka bihira lang kasi yun sa palengke na dumarating ang pusit. Once in a pool. Bihira ka makakita talaga doon sa market ng pusit. So, nung kanina nakita ko talagang hindi na ako nag-atubili na hindi bibili kasi. Tagal ko talaga to, guys, na pinapangarap makatikim ng pusit. Taon na yata na hindi ako nakatikim nito. Ayan, ang aking pusit. Ayan.
ng yummy guys. Nauusokan na yan. Mapaluto na guys. Kukunti na lang yung sabaw niya ng aking adobong pusit na pinakaasam-asam kong ulamin. Ayan, shout out na lang sa inyong lahat dyan, Ay, guys, sorry, nabilaukan ako. Pasensya na kayo. So, ayan guys, ang aking finished product ng aking adobong pusit. Yum! Ang sarap guys. Mapapadami ang kain ko nito pero kontrolin ko lang yung rice guys. At nagluto ako ng brown rice and red rice. At nangangatok na yung laman ng loob ko. Nagugutom na ako kasi nga wala akong kinain na yun lang torta ng itlog na tira ko na. Tortang ampalaya at saka itlog ang kinain ko ng mga alas 5 kahapon. Ayan, ito guys ang aking finished product ng aking adobong pusit. Ayan, ang sarap. Mapaparami ang kain. Pasensya na kayo guys. Sa kasabikan kong makatikim ng pusit. Kahit napakamahal, grinab ko. Ayan, thank you so much. Magpapaalam na lang ulit ako. Salamat sa inyong panunood guys. See you again. Meron pa po akong lulutuin. Ayan, nakahilera ang aking lulutuin kasi sumasideline po ako. Nagpapaluto ng aking kaibigan ng mga pagkaing Pinoy. Ayan. Ayan, hello guys. Magluluto na naman po tayo ng ito yung isang sinasabi ko na lulutuin ko yung paluto ng aking kaibigan. Ganitong style ko guys pag nagluluto po ako ng igado ay ginigisa-gisa ko muna dyan. Yan yung pinapatuyuan ko sa sarili niyang katas para maluto muna saglit bago ko lalagyan ng mantika at ilalagay yung mga rekado. Yan po yung style ko na magluto. Ang lulutuin ko pa ay Ilocanong style na igado pag yung may kinakasal, binyag, or anuman party. Pero konti lang ito kasi nga sinabi ko sa kaibigan ko na hindi na ako masyado nag-uulam ng karne ng baboy. Chicken or fish na ako sa ngayon. So, yan, kukuha lang siguro ako konti dito mamaya. Pagbigyan ko yung sarili ko pero sa kanya lahat ito guys. So, ayan. Papaanoin ko muna na pork belly. Yung pork belly yan po. Tapos yung hindi ko na ipakita yung mga ingredients ko guys. Ito po yung liver. May paminta at saka yung soy sauce na yan nakababad. Tapos ito po yung green fish. Tapos ito po yung sibuyas, ginger, saka yung red chili at saka green chili. Kasi, supposed to be bell pepper, guys. Ang ilalagay ko pero hindi, wala. Mas gusto ko ilagyan yan para yung may anghang-anghang ba. Ayan. At medyo mahal ang bell pepper dito. Hindi kagaya doon sa lugar nila, Sis Lydia na pang public ba na medyo mura-mura ang mga bilihin sa kanila kasi. Dito kasi guys, nandito kami sa city, nakapaligid ang mga maraming foreigner. Kaya medyo mahal ang bilihin dito kasi mga karamihan na nakatira dito ay mga foreigner. Ang mga iba-ibang, mga expat ba? Mga iba-ibang lahi. Mostly, mga western food ang mga, kaya medyo mahal ang mga bilihin dito. Alam ni Sis Lydia yan. So, ayan guys. Papaanuhin natin yan hanggang matuyo. Tapos, dadagdagan natin yan ng mantika. At igisa na natin yung bawang, sibuyas. Tapos, pakukulan natin papalambutin natin ng konti. And, maya-maya ilagyan ko lagay ko yung liver. Tapos, ayan po yung vinegar na ginagamit ko. Which is this one. Bumili ako kanina. Yan. Rice vinegar. So, nagamit ko kanina yung iba nung nagluto ako ng adobong pusit. Kasi lalagyan ko rin ng vinegar itong igado mamaya. So, pero ilang beses ko na rin naipakita na naging content ko to guys. So, pasensya na kayo. Pero iba-iba kasi ang klase ng pagluluto ko ng igado. Meron Tagalog style, Ilocano style. Di ko pa nasubok ang Bisaya style ng igado. Tagalog style at saka Ilocano style lang ang linuluto ko. Yung Tagalog style na igado is meron carrots saka patatas, guys. Nalagyan nila ng carrots saka patatas saka
bell pepper din. So, ayan. Balikan ko kayo mamaya, guys. See you later. Shout out sa inyong lahat dyan, sa mga solid subscriber ko, sa mga bagong nakadikitan ko. Mega love shout out po sa inyong lahat. And sa mga nagbe-birthday ngayon August, happy birthday sa inyong lahat dyan. And God bless you all. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Sana habahan pa ni Lord ang buhay nyo. At ligtas sa anumang kapahamakan. Ayan. And mega love shout out sa aking anak, sa pamilya ko, sa amin, sa Abra. And magpagaling ka, mabuti anak. Para sa pagpasok mo, wala kang absent. Ayan, I love you. Ano yan? Oh, lagi mong tatandaan at isipin na mahal kita. Kahit ilang taon man tayo na hindi na nagkikita. Pero parang everyday man na nagkikita tayo, anak. Kasi lagi naman tayo nagchat-chat. Bihira lang mag-video call. Kasi mahina ang signal po sa amin. So, I miss you so much, anak. And hopefully, matuloy ang pagpunta mo dito. See you soon here. Mag-aral ka mabuti para may pasamang board exam mo. Ayan. And, kumusta na lang kay Idon Colette sa aming, kinakapatid yung pinsan niya na kinakatuwaan niya na inaalagaan. Ayan, patuyo-tuyo na, guys. So, hindi ko na kayo nabalikan, hindi ko na natakpan. Continue kasi nag-shout out na ako. So, shout out sa lahat. Shout out kay Sis Marilyn Tambe. Shout out sis. Salamat sa pag-support. Kay Sis Marites Kawamora, Sis Marites Pancito, Sis Estela, Sis Brenda, Tita Au, Bonsong Mix, inaanak Linma, kapatid Romeo Doca, kapatid Jewel de Guzman, Guapo Ragon, GCC, Brother Werdo Kuyukot. Ayan. Sa lahat po ng aking mga subscriber and supporter. Kay kapatid Pelmax, kay Sis Arlene Kulkul, shout out din kay Paring Vision, Sis Mejon, kay Sis Ichmi, Sis Gail, shout out, Sis Shane, sa mga kapatid ko sa Planet Forward, sa Gift Squad, maraming salamat. Sir Jesse, sa Timpula, sa mga Timpula, Sis Lydia, mega love shout out, Sis Lydia, kapatid James, mega love shout out, kay Kapsat Marisa, mega love shout out. Ayan, nagaano na guys, nagtutuyo na. So, dadagdagan ko po yan ng mantika, kunting mantika kasi magmamantika pa yung belly niya yan. So, kay kapatid James nga pala, kung baka nakalimutan kita, shout out sa iyo dyan. Salamat sa mga pagsilip-silip mo sa aking live or premiere. I know na ayaw mo na ako na nakikita na nag-iiyak, kaya pasilip-silip ka lang dyan. Yan, dinagdagan ko na guys ng mantika, panggisahan ko doon sa bawang at saka sibuyas. Ayan, tumatalsik-talsik, kaya pasensya na kayo guys. Oh, ayan, lagay ko na yung bawang. Ay, huwag ka naman iskandalosa. Okay, sigisa-gisa ko na yung bawang. Lumayo ako kasi ang tumatalsik eh. Konti lang yung mantika niya. Ayaw ko na mamantika. Naaboy ko na nung mamantika, guys. So, yan, nagdidikit na. Dumikit na yung So, ihalin mo na natin dyan para magkaamoy yung pork. Ayan, guys. Ganyan lang kadali. At siguradong matatakam si kapatid Philmax nitong lulutuin ko na to. Shout out sa iyo dyan, kapatid Philmax. Alam ko na gusto mong lutuin ito. So, eto. One by one na inaano ko na kung paano lutuin. At Ilocano ka. Siguradong alam mo to, kapatid. Ay! Iskandalosa. Aray ko, Diyos ko, Lord. Para naman na sumisigaw sa talsik niya. Muset. Yan, tapos ilagay ko na po yung sibuyas. Walang mantika, konti lang. Hindi na mantika. Ng mantika. Takot na magmantika. Ay!
Natalsikan yung bunganga ko, guys. Sorry. Ang sakit. Ang sakit. Ulo, natalsikan yung gamit ko. Buti na lang may salamin ako para hindi pumunta sa mata ko. Ito yung kinakatakutan ko na nagluluto, guys, pag may taba-taba. Yan, inaano ko na po yung bawang, ay yung sibuyas na inano ko kanina. Ayan, oh. Tapos, ihalo natin para maging maano yung amoy niyan. Ganyan, guys, ang pagluto ng igado, Ilocano style. Mapapasarap, mapapa-unli-rice po kayo pag ganito ang ulamin nyo, guys. Pero, pag nag-ulam po kayo ng karne, hinay-hinay lang po. Or kung ano man, masobrahan, kumain kayo ng pineapple para hindi kayo high blood din. Sabay ganun. Ayan. Kukuha muna ako ng guys, ng lalagyan ko ng little bit soy sauce para may pampalambot at salagdagan ko ng konting tubig para lumambot yung karne, guys, kasi alam niyo naman yung mga karne dito galing ng Australia, kaya mahal kasi product ng Australia po ang pork dito. Meron naman product ng Indonesia pero parang mas marami ang Australia. Mas mura-mura yung Indonesia kaysa dito sa Australian pork. Ayan. So, kuha lang ako ng soy sauce, guys, at lalagyan ko. Balikan ko kayo kasi hindi ko buksan yung cabinet na nakahawak ko ako ng cellphone. See you later, guys. Guys, tinanggal ko na yung takip kasi pinakuluan ko ng 5 minutes. Continue, medyo na yung natuyo-tuyo na yung tubig niya. So, ilalagay ko na po yung suka niya, yung vinegar niya para magkalasa. Lalas ko po na ilalagay yung liver, guys, kasi madali lang matuyo yung liver. Saka pag ilagay mo na may suka yan, guys, is maninigas yung liver kayo. Yun ang technique ko po, guys, pag nagluluto ako ng igado is last yung liver niya po, kasi nilagay mo na yung suka, saka napalambot mo na yung karne ng baboy mo. Ayan, matuyo-tuyo na. Pwede mo nang ilagay yung vinegar. Yan, guys. Ang vinegar, yan. Nasa inyo yan kung paano nyo matitikman nyo naman yan, guys, kung gaano yung tamang panlasa. So, tatakpan ko muna saglit, hindi ko muna yan ihahalo. Yung vinegar kasi lulutuin muna natin. Yun po yung way ko na magluto, guys. So, bahala kayo kung ano yung way nyo na magluto. Basta yun sa akin po. So, takpan ko muna. Ayan. At ayan, ihahalo na natin. Yan, malambot na yan, guys, yung karne niya. Paano na yung sarsa niya. Ako kasi, guys, pag nagluluto ako kung pang-ulam lang naman na walang handa-handaan is, hindi ko masyado linalagyan ng sarsa ba yung pinapatayo ka ng konti kasi ayaw ko po yung masabaw. Hindi po ako mahilig sa sabaw niya. Ayan, nilagay ko na po yung minarinate ko na liver kanina ng soy sauce. So, ayan, guys, i-add ko na yan. Tapos, lagyan ko ng konting tubig yung pinaglagyan ko. Para hindi maano yung niyan. Hindi masayang yung ayan. Yan, guys. Halo na natin. Ano na lang yan, guys. Saglit lutuan na lang itong liver kasi pag matatagal yan, maninigas, parang maging rubber. Yun po, yun yung inyo. Kung gusto nyo na malambot yung yung igado, yung yung liver. Unahin nyo na ilagay yung vinegar, guys, kasi once na last na ay ilagay nyo yung liver, tapos saka nyo lagyan ng vinegar. Maninigas talaga yung liver, guys. Liver kasi nasubukan ko na. So, ay ilagay ko na yung optional na niya. Sili, guys, na pampakulay. Ayan. Ayan, guys. Ang igado. Tapos, maya-maya, titikman natin kung tama na yung vinegar niya. At saka, lasa niya kasi, hindi na linagyan ng asin yan or ano man kasi, soy sauce po ang linagay na. So, tikman na lang mamaya pag,
tama na. Kung kulang naman ang suka niya, dagdagan ng konti, ganun. Yan guys, so, ang igado. Yun, konti lang kanina yung ano, pero nung nagkahalo-halo na yung ano, yung mga sahog, biglang dumami na. So, yan. Saka lang po ako ganito na nakakapagluto ng mga Filipino food pag wala dito sa Singapore ang amo ko. Si Bawal. Patawad na lang kay, ano, patawad na tumatakas ako na nagluluto. Para-paraan na magka-content. Yan guys, tatakpan ko muna saglit. Or hindi ko natakpan, ganyan lang. Na ano. Para makita nyo kung gaano, paano naluluto. Ganyan nilang yung sabaw niya guys. Hindi ko masyado dinamihan ng sabaw niya kasi yun nga, ang sabi, ayun ang gusto rin ng kaibigan ko na hindi masyado masabaw. Kasi iba nga yung bagong katay na baboy at saka yung naka-ano ba, galing pa sa ibang bansa eh. Medyo, kaya nga dinamihan ko ng bawang, sibuyas kanina para maano-ano yung lansa niya. Yan. Oh, lumalabas na yung dugo, yung ano, yung mga ano. Malalaman nyo naman guys kung maluluto yung liver kasi titikpan nyo naman. Pag wala na yung dugo-dugo na magpakita, mas luto na yan. O, tignan nyo, soap yung ano kasi last na linagay ko, naluto na yung suka nung ilinagay ko yung liver. Yan po yung technique. At muntik ko nang nakalimutan guys. Yung isa na ingredients niya, oh my god, buti na lang nakita ko, nasakit sa mata ko. Ayan. Pwede rin naman hindi nyo lagyan guys ng ganito yung green peas kung wala. Ganito na style na Ilocano. Ganito pa rin kasi doon sa mga kainan sa bayan namin, yung mga malayo ang uwen kung gusto mong mag-lunch sa bayan, sa mga kainan sa karinderya sa amin sa bayan. Ganito lang yung ano nila guys, ganito lang yung luto nila na igado, walang green peas. Kaya lang naman lagyan ko ng green peas para pangparami kasi nga ano. Linalagyan ng green peas guys pag yung kasalan or binyagan or ano party na pang marami, ganyan ang pang handaan na igado guys. Ayan, linagay ko na yung green peas niya. Isang lata na maliit po yan. Natakam-takam na ako guys. Ang bango yung amoy niya. Kasi nag-ano na yung suka ba. Saka yung yan. Kung gusto nyo naman na mas maraming sarsa, yung sauce niya para ilagay nyo sa kanin nyo, pwede nyong dagdagan ng sabaw guys. Up to all kung ano yung choose nyo sa pagluluto. Diba? Ganon lang. At ako'y kukuha ng spoon at titikman ko yung sauce kung tama ba yung suka niya at lasa niya. Kung we need to add sa pampalasa. Kulang ng vinegar. So ngayon magdadagdag po ako ng vinegar. Kulang yung linagay ko na 2 tablespoon. So ngayon i-sprinkle lang ko ulit kagaya yung sa akin linuto ko na ano kanina. Tansyahin na lang guys. Ayan, lalagyan ko ng vinegar kasi kulang talaga yung vinegar niya. At tatakpan ko ulit guys. See you later. Ayan, tinanggal ko na yung takip. Ito na yung last ano. Papatayin ko na po yung apoy niya kasi luto na guys at napakasok yung sarap. Ang sarap yung ano. Tama-tama yung linagay ko na vinegar niya. Na lasaan na niya. Hindi kagaya kanina na kulang talaga. So, pakunti na rin yung gravy niya guys. Tama lang na pangpainitan yan kung gusto mong gusto niyang iinit. Kung mag-ulam kasi tatupperware naman niya yan na ano na tatago yung iba kasi nga hindi yan rin nakakaluto ng mga Filipino food minsan. Busy rin sa work, saka hindi niya alam lutuin ng mga ganito Filipino food yung kaibigan ko. Although yung mga binibigay-bigay niya sa akin is Chinese food guys. So tama yung nung liver guys. Tama yung lambot niya. So yun.
Yun lang ang masasabi ko sa inyo guys. Huwag nyo muna ilagay na una yung liver kaysa sa vinegar. Para hindi manigas yung liver. Ayan. Hope you enjoy watching guys sa aking pagkaing Pinoy. Ilocana style igado. Ay, Ilocanong style igado. With green fish, liver, pork belly. Supposed to be bell pepper. Ngayon lang green chili at saka red chili yung linagay ko. Na optional niya. So, yan lang yung sauce niya guys. Ganyan lang kagunti. At pag iniinit naman niya ay microwave. So, tama lang yan guys. Napakasarap, napakalasa. So, sana nag-enjoy na naman kayo sa very simple kong menu today na pinaluto ng aking kaibigan. And may kulang po ito. Yung yung dahon ng paminta, wala po kasi ako, wala rin sa kanya. So, hindi ko nalinagyan. Supposed to be, meron yan dahon ng paminta para pampagango, pero wala. Hindi naman po kasalan yung linutuan natin, kaya okay lang yan. So, ayan guys. Hope you enjoy watching sa very simple cooking ko na naman. At sana, yung mga interested, yung mga hindi pa alam mo si Kapatid Philmax, alam ko maglalaway ka dito, kapatid. So, ayan. Ang aking Ilocanang style igado. Ilocanong style ng igado. Ayan. Hope you enjoy watching, guys. Nagprito po tayo ng isda kasi huwag kang tumalsik. Ayun, nanabaliktad na hindi tumalsik. Huwag kang tumalsik, huwag kang tumalsik. Ayun. Yan guys. Ang tagal kong hindi nakatikim ng pritong isda. Kaya ito, nagprito ako. Hindi ko na lang binidyohan kanina yung paglagay ko kasi naghugas ako ng mga pinaglutuan ko kasi today is my cooking day. Kanina nagluto ako ng adobong pusit. Makikita nyo yun sa vlog ko guys. Katatapos ko lang kaluluto yung igado na pinaluto ng aking kaibigan. So ngayon, nagprito po ako ng ating isda na ulamin. And yung pusit din, kasi hindi naman ako makakain ng maraming fries. Kaya, at saka miss na miss ko ng kumain ng pritong isda. Kahit medyo mahal guys, carry lang. Di na nga ako bumili ng prutas ko para lang makaulam ako ng pusit at saka isda guys. Di ako bumili ng banana, hindi ako bumili ng apple, hindi rin ako bumili ng yogurt. Yung budget ko sa yogurt saka sa banana at apple, ibinudget ko sa pusit at saka sa isda. Para once in a lifetime lang naman pag umalis ang amo ko na nakakatikim ako ng mga ganito. So, pagbigyan niyo na ako guys. And papapakin ko yan mamayang gabi. Kasi ang kakainin ko after na lutuin ko, makaluto ako is yung pusit at saka brown rice ng konti. So, ito papapakin ko mamayang gabi with vegetable. Yung maglalaga ako ng okra or yung dahon ng kamote. Yan lang. At hindi na ako kakain ng kanin mamayang gabi guys. Kasi heavy na ngayon yung kakainin ko. Kumukulo na yung tiyan ko sa gutom. Pero gusto ko muna tapusin itong pagluluto ko bago ako kakain guys. Para makaligo ako mamaya at maglalib ako. Kasi hindi ako nakalive kahapon dahil sa sobrang sakit ng mata ko. Namamaga yung mata ko. So hindi ko alam. Sa pag-iyak. Namaga sa pag-iyak at saka hindi natutulog. So ayan. Shout out na lang sa inyong lahat. Ang bango, ang sarap. Nagugutom na talaga ako guys. Yan, mag-ano lang ako ng kamatis na mayang hapon. Kasi ang dinner ko is around 5
cm. Magpapapak lang ng ulam pag minsan isang apple lang pero ubos na yung prutas ko. Kaya ako bumili kanina kasi walang budget sa prutas. Dahil nga binili ko ng isda. Tatlo na ganito guys is $6. Tapos yung pusit ko kanina is $12. So ayun. Bumili naman ako ng vegetable, okra, talong, ampalaya, saka dahon ng talbos ng kamote, tapos yung mga kamati, luya. Huwag makong talpikan. Tapos lang, na doon. Ayan guys. Hindi na maluto. At kakain na ako. Salamat sa panonood again. Ayan guys, magluluto po tayo ng ng bibingka na yung bibingka, yung malagkit iluto sa oven guys. Nagpaluto ng aking kaibigan. So ayokong ipakita ang aking sarili. So yan guys, magluluto po tayo at hindi makikita yung although yung meatball, yung 1 by 1 na lang guys. So ilagay ko po yung yung condensed milk. Iba naman yung condensed na binili niya, yung panggatas ay yung pang milk naman. Kaya hindi ko yan ilalagay lahat kasi sobrang yung pangkape ito guys, sobrang matamis yan. So hindi ko ilalagay lahat yan. Half lang kasi lalagyan pa ng sugar yan. So ayan, i-mix natin. Then followed by coconut. Yung coconut na cream. Yan. Natin, magluluto tayo ng nakalimutan ko pang i-on yung yung oven para maging mainit na yung nakalimutan kong i-on. So mamaya na. And then ayan pa, coconut. Coconut kara, ito ganito po yung coconut na nakawax. Yung maliliit lang na. Siya ang bumili nito guys, pinaluto niya sa akin. So, inas niya lang sa akin kung ano ang ingredients yung linuluto ko na bibingka. Kasi dati itong sideline ko guys, kung may nagbe-birthday, handaan sa Christmas o kaya New Year, nagpapaluto sila sa akin ng mga Filipino food, pang party. Yan yung sideline ko by tray noon yan. Kaya lang yung maraming kaibigan ko guys is lipatan ng mga amo. So, iilan na lang kami na naiwan. Pero siya na lang yung naiiwan na close friend ko talaga dito na napakatagal na 18 years na friend ko na kasi 20 years na ako dito. Yan, isang yung matubig na coconut. Ganyan. Tapos, add natin ang supposed to be 1 cup of sugar, pero yung half lang ang linagay ko. Tapos, titikman ko mamaya yung niya, hindi. Chancein ko lang kasi matamis yung hindi ko linagay lahat. Matamis yung condensed milk na guys. And, lalagyan din natin ng pressed milk. So, yan. One cup of pressed milk. Yan. Yan. Ay, yung cheese, wala ako yung cheese na mozzarella kasi hindi naman siya bumili ng cheese na mozzarella. I think, dagdagan ko ng yan tuloy, nilagay lang. So, ayan na guys, ang aking bibingka na gagawin. Konti lang yung cheese na linagay ko kasi yung cheddar naman, ay yung naman to, yung pang pasta na cheese na tatakot ako baka maalat. So, ayan guys, iluluto ko na muna dyan sa oven. Update ko kayo guys mamaya pag
maluto until golden brown. Hindi ko alam kung ilang, basta 45 minutes yata na maluto ito. So, balikan ko kayo guys. Ipapakita ko, update ko kayo sa kakalabasan ng aking bibingka in oven. Yan. So, ayan na guys. Nandiyan na sa loob. Lulutuin ko until golden brown hanggang maluto. 40 to 45 minutes guys. Yan. Ayan na guys. Oh, ayan. Sasalang ko na at babalik-balikan ko lang kasi magla-live na po ako. Ayan. Takpan muna natin. Ayan. Bye. See you later. Ayan na po ang aking finished product ng aking bibingka na ilinoto ko sa oven, guys. Looks so yummy, yummy. Alright. Dito na tayo sa bahay. Na kami tayo galing sa trabaho. Ayan, meron tayong babati na isang kaibigan. Ayan, mabait na kaibigan, nakasupport din lagi. Ayan, yes baby. See you soon. Hi Ninang Lydia Mendoza. Mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan, enjoy mo lang ang iyong kaarawan. Ayan, at magpasalamat sa Panginoon dahil nadagdagan na naman ng isang taon ang iyong edad, no, di ba? Yung mga ganyan dapat talaga pinagpapasalamat diyan, di ba? Yan. More birthdays and more blessings at saka more power sa iyo diyan, Ninang. Mag-iingat lagi diyan sa trabaho mo sa Singapore, di ba? Yan, mag-iingat lagi yan. Basta salamat sa suporta mo din sa akin. Salamat talaga. Yan, sana ano ba to sabihin ko, sa pagkikita natin more chika. Maritus in Marites. Okay, Ninang, ayan. Salamat uli. Ayan, happy birthday sa iyo dyan. Love you. Yan, ingat lagi. Yan, hanggang dito na lang. Mabuhay ka hanggat gusto mo, Ninang. Hello everyone, good evening. Yan ngayong gabi ay mag-umpisa ulit tayo ng live. Pero bago tayo mag-start, syempre, may nagbalita kasi sa akin na meron daw magdiriwang ng napaka-importanteng bagay sa kanyang buhay bukas. August 23. Wow. Ayan. Salamat nga pala kay Wirdo. Si Wirdo po ang nagbalita sa akin. And thank you talaga. And babatiin ko lang po ng isang happy birthday si Lydia Mendoza. Happy birthday! Wow, saya. Dito ka na sana sa Pinas nag-birthday. Ayan, happy birthday Lydia Mendoza. And sana mas maging malusog pa ang iyong katawan, and sana mas marami pang blessings ang dumating sa iyo, and sana matupad mo lahat ng mga gusto mo matupad sa buhay mo. And shoutout dyan. And happy birthday ulit. And mabuhay ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Lydia Mendoza. Love you. Hi guys. Good afternoon, good evening, or good morning. Basta yun na yun. Anyway, meron lang tayong babatiin na kaibigan rin sa YT na very supportive din siya sa atin, mga small YouTuber. Wala iba kung hindi si Ate Lydia. Ate Lydia, happy birthday sa'yo. Sana marami pang birthday dumating sa'yo. And more birthdays to come. And more blessings to you and your family, Ate Lydia. At ingat ka palagi dyan sa work mo. Alam ko, mahirap maging OFW. Pero tinitiis pa rin ang lahat para sa pamilya. So, ingat lagi dyan, Ate Lydia. Mama ka ng ma'am. Hindi ka naman daw teacher.
Ate Lydia, thank you so much sa suporta din sa akin channel. Salamat ng marami sa pag-ikot-ikot mo sa atin mga kawaiti din. So, basta, yun na yun. Sana bigyan ka pa ni Lord ng mahabang birthday. And bigyan ka pa ng malakas na pangangatawan at ilayo sa kahit na anumang kapahamakan. So, maraming salamat, Ate Lydia. Thank you so much and happy birthday again. Love you so much. Mwah! And thank you Ninang Nis sa paghingi ng video greetings. Love you! Bye-bye guys! Hi guys! Shout out sa inyong lahat dyan. Good evening sa inyong lahat dyan guys. Good morning man or good afternoon everyone. Miguel shout out sa inyong lahat dyan guys. By the way, thank you nga po pala sa inyong lahat dyan guys sa pag-suporta nyo sa aking live at sa panonood nyo sa aking mga uploads. And sana hindi kayo magsawa mag-suporta sa akin. Love you all and thank you so much. God bless sa inyo lahat yan, guys. By the way, guys, meron lang ako babatiin na magbe-birthday na naman ngayon. Buwan na ito. So, ayun. Isa din siyang supportive, guys. Friends natin siya sa, YT. Mabait din siya na kaibigan. So, ayun. Hello sa'yo, Sis Lydia. Happy birthday sa'yo dyan. Enjoy your day and God bless you always. More birthdays to come and mabuhay ka hanggat gusto mo. Mag-birthday ka hanggat gusto mo, Sis Lydia. So, thank you so much sa pag-suporta mo sa aming lahat kapag nagla-live kami. Ingat ka palagi sa work mo kahit saan ka magpunta. Sana bigyan ka pa ni Lord ng mabang buhay and enjoy lang sa buhay and more birthdays to come and more blessing to come, Sis Lydia. I love you and dito lang kami palagi for you and thank you so much and happy birthday ulit and bye-bye, love you. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Ayan, ito na naman, mayroon naman tayong kaibigan na mag-birthday ngayong araw. At yan, may tumawag sa atin na humingi ng video message. Ayan, ito naman si Lydia Mendoza. Happy birthday sa'yo. Ayan, pasensyahan mo na at nagdra-drive ako ngayon kaya kung saan nakatingin ang mata ko. Kaya ayan, happy birthday Lydia Mendoza. At maraming salamat sa iyong pag support sa aking channel, Lydia Mendoza. Kaya ituloy mo lang ang ginagawa mo, Lydia Mendoza. Happy birthday sa'yo. At enjoy mo ang iyong kaarawan. All the best. At mabuhay ka hanggang gusto mo, Lydia Mendoza. Sana mabusog mo ako. At yan, may dagdag naman na edad ngayong taon. Ayan, August 2024. Kaya happy birthday Lydia Mendoza. Enjoy your day. At ingat dyan palagi kung nasaan ka man naroroon. Happy birthday. Bye-bye. Hello. Good morning, good afternoon, or good evening, Sis Lydia. It's a surprise. Today is your special day. I would like to greet you a happy birthday, my dear sister Lydia, na nakilala ko dito sa Singapore, ang aking kababayan. Maraming salamat, sis, at nagkakilala tayo dito on behalf of Kuya Gado sa Timpula. Thank you so much kay Kuya Gado. And ayan, nais ko lang magpasalamat sa iyong kabutihan. Tinuring mo ako na sister. Kahit napakalayo yung pinanggagalingan mo pag nagde-day off ka, nandito ka, na binibisita mo ako. Yun pa lang is napakasaya ko lagi. And sana wag kang magbabago. And thank you talaga sa support mo sa akin. Bagkus magkaiba tayo ng landas. Sana wag kang magbabago. And thank you talaga sa mga advices mo or support mo sa akin. And salamat sa pagkuha mo sa mga padala ko. And enjoy your holiday this coming month. Mag-ingat ka. I know na ano naman eh. Tapos, ang wish ko sa'yo maging successful yung YouTube channel mo, sis. And salamat sa mga tulong mo sa akin during my challenge. Di ko yun makakalimutan. And yun, happy birthday. May God bless you always and more blessing to come to your family.
And mag-iingat ka lagi. Pagabayan ka lalo ni Lord sana sa lahat ng mga lakad mo dyan. And yun, ang wish ko lang sana wag kang magbago sa ating dalawa. I love you and see you soon. Happy birthday. Bye-bye na kasi naiyak na. Thank you so much. Happy birthday. Hope you enjoy your birthday. And I love you so much. See you soon here. Bye.